Bahagi naman ng defense ay ang kanilang lead prosecutor, former Justice Cuevas. So far, ang nagsalita na po ay ang lead prosecutor, Congressman Neil Tupas, at ang Dean de Los Angeles naman po from the defense. Alright, kasama pa rin natin ang ating isa sa mga legal advisors, legal experts, si Attorney Joey Bernabe, and ang tagapagsalita ng IBP, Attorney Trixie Angeles. Magandang hapon po. Attorney Trixie Angeles, siguro simulan natin dito sa nagaganap na closing arguments. Unang katanungan kanina, kung pwede ba daw merong tanong ang mga senator judges dito sa kanilang mga sinasabi. Anong tingin mo ang dapat considering the situation? Considering na ang pagkasabi ng Senate President dito ay ito ay mga closing arguments, magiging parang arguments ito sa harap ng Korte Suprema o ng Court of Appeals, kung saan ang closing ay maaari pa rin i-interruptin ng mga magistrado at any point upang ma-clarify yung mga arguments nila. Attorney Joey, sinasabi na sa ordinaryong paglilitis ay walang ganitong closing statement. Paano ba ang nangyayari sa regular court hearing? Kasi yung tinutukoy na regular court hearing, sabihin natin sa mga municipal trial court, saka sa regular trial court, ordinarily hindi naman talaga nagkakaroon ng ganitong pagkakataon. Gaya ng sinabi ni Attorney Trixie, of course, sa ating Court of Appeals, saka sa Supreme Court, ito ay hinahayaang mangyari. No? Gaya nung nabanggit nung ating isang panauhin kanina or maski nung isang pagkakataon ng isang senator judge, sinabi nila na of course sa Amerika or kung saan namamayagi ang jury trial, yung ating mga kapwa ordinaryong citizens ang nakaupo para maghusga, yun ay nagbibigyan ng pagkakataon para magkaroon ng closing arguments, para umapila sa kanilang sense of right and wrong, sa kanilang sense of what is fair, what is just. At yun ang nagiging batayan kung mako-convict or ma-acquit ang isang nasasaktan. Napansin natin, Kathy, na so far, medyo subdued yung delivery. Medyo talaga malumanay. Malumanay si Tupas, malumanay naman si Attorney Eduardo de Los Angeles. Pero meron nabanggit si Congressman Tupas na how can we inspire greatness when it is not greatness that sits on the throne? Yung mga ganong salita, sa tingin niyo po ba, pero yung delivery medyo subdued, ano kaya ang dating nito sa mga impeachment judges, Attorney Trixie? Actually, malaki naman po ang leeway kapag closing. Ang mga limitasyon lang ay during argumentation ay bawal mag-introduce ng new matter kung hindi na-introduce in the course of the trial, halimbawa ebidensya o argument na hindi pa na ipapasok during the course of the presentation of evidence, ay maaaring strike out ng mga senators, jurors. Wala naman pwedeng pumigil dun sa flowery speeches kung sa tingin ng nagde-deliver ng ganon ay epektibo siya. So really, ang style hindi natin pwedeng limitahin. Yun lang nga, risk yun dun sa mga senators, jurors who want to maximize the use of their time. Attorney Joey, kanina bago mag-umpisa itong pagpepresenta na magkabilang panig, ay hinuhulaan natin, meron tayong forecast kung ano yung mga tutumbukin nila at mukhang accurate yung forecast mo. Anong masasabi mo so far, yung assessment mo dito sa naging dalawang tagapagsalita? Salamat. Yung una, yung kay Congressman Tupas, mapapansin natin na ang kanyang focus or yung kanyang apila is more on the sense of what is right and wrong. Kanyang opening statement niya, parang ito is a fight between good and evil. Ang sinasabi niya, hindi naman sa evil itong si Justice Corona, ngunit gusto nating masira ang evil sa sistema. Okay, so kumbaga kung ano yung ginawa niya ang hinuhusgahan na mali, not necessarily si Justice Corona. Itong sa panig naman ng depensa, makikita natin na very legalistic yung kanilang approach. Ang kaniyang unang punto, itong si Dean de Los Angeles, ay yung ito bang interpretation of a conflict sa dalawang batas, ay sinasabi niyang nagja-justify ng exclusion sa pagdeklara ng dollar accounts ni Chief Justice Corona sa kanyang Statement of Assets and Liabilities. Ngayon, ang sinasabi rin niya, kung sakaling yung kanyang interpretasyon ay mali, ngunit ginawa naman niya in good faith, walang mali siya, ito ba ay isang impeachable offense? At marami siyang sinasite na sitwasyon or even court rulings, no, mga jurisprudence na tinatawag natin na nagpapatunay sa kanyang perspektibo na hindi naman ito impeachable offense. Kung merong effort to vilify or kung palabasing masama
Tapos ang sagot naman ng depensa, kagaya ng nabanggit ni Attorney Joey, ay legal na legal. Sa tingin mo sa balanse ng speeches so far, Attorney Trixie, from the speech of Congressman Tupas that tried to paint nga good versus evil versus a majority of the content was talagang legal argumentation, sa tingin mo ba at the end matatahi pa rin yun, matitimbang pa rin ng maayos? Definitely. Lahat naman ng magandang summation has both factors. Kailangan suportado ng ebidensya at ng legal reasoning o legal basis. Dahil part ng oath ng mga senador ay ang gagawin nilang desisyon ay base sa ebidensya na pinisinta. Gayon pa man, ang emotional appeal o yung appeal towards the greater good, kahit hindi siya nailagay dun sa official charge, ay effective din. Dahil alam din, aware din ang mga jurors dito sa kanilang role sa kasaysayan. Ang magiging response nila dito, ang magiging hatol nila, I will go down in history. Hindi na nila mababago yan. Nabanggit mo nga, Attorney Trixie, kanina yung new matter, ano? Yes. And hindi lamang new matter, but evidence or matters that are outside of the court. Ito nga, Yes. nabanggit ni Dean de Los Angeles na yung mga bagay na yung impluensya sa korte na hindi naman talaga strictly on evidence. So, yun siguro pag-usapan natin after maya-maya. Speaker. Are we recording the time? Mr. President, may we request Yes. that Congressman Rudy Fariñas of the 1st District of Ilocos Norte be recognized as the second speaker for the prosecution. Granted. Thank you. Proceed. Good afternoon, Mr. President, and the honorable members of the Senate sitting in impeachment. Narinig po natin yung depensa, mga alegasyon nila, at mismong ang mga pahayag ni Chief Justice nung siya po ay nagsalita dito nung Martes at saka Biyernes. Medyo anticlimactic nga po ng konti dahil yung summation, narinig naman po natin mula sa bibig ni Chief Justice Renato Corona mismo. Yung depensa po ni Chief Justice Corona, I can put it in one word. Pwede ko pong sabihin po sa isang salita, palusot. Ang alegasyon po ni Chief Justice ay ang kasong ito laban sa kanya ay dala ng matinding galit at paghihiganti sa kanya. Tama po siya na kami ay may matinding galit. Subalit maling-mali po siya kung ano yung ikinakagalit namin. Hindi po kami galit sa pagkatao ni Chief Justice. Galit lamang po kami sa ginagawa niyang katiwalian bilang pinuno ng hudikatura na dapat sana ay siya maging huwaran para sa atin lahat na nasa gobyerno. Hindi po kami nag-aksaya ng panahon at mahabang oras sa loob ng halos 5 buwan. Pag-aralan lahat ang mga ebidensya namin, ihanda ang aming mga testigo, batikusin at minsan-minsan na pagsasabihan dito na para kami mga bata. Nagsasakripisyo po kami sa aming mga pamilya para lamang maging kasangkapan di umano ng paghihiganti ng Pangulo ng Pilipinas sa personal na issue ng Hacienda Luisita. Tiniis po namin lahat ito, gaya rin po ng malaking pagtitiis ng mga kagalang-galang na senador. Dahil po sa pagpapatupad po namin sa aming sumpa na kami po ay tatalima at itataguyod namin ang saligang batas. Naglakas loob po kami na panagutin at nais patalsikin ang pinakapangyarihan na tao sa hudikatura dahil ito lamang ang tanging paraan para mabawi ng taong bayan ang opisinang ipinagkatiwala sa kanya. Ang pangalawang palusot po ni Chief Justice ay yung sinabi po niya na noong 2 piso pa lamang ang palitan ng dolyar noong late 60s, siya at ang kanyang may bahay ay namili na ng mga dolyar dahil matibay po ito kaysa piso natin. Noong narinig po ni Pangulong Enrile ang sinabi ni CJ Corona, hindi niya napigilan ang sarili niya para kumpirmahin kay CJ Corona kung anong taon yon. Sagot ni CJ Corona, ito po, ang transcript. Chief Justice, ang exchange rate po noong mag-umpisa kaming mag-ipon nitong mga foreign exchange na ito, noong late 60s ay nasa 2 to 1 pa lamang.
the presiding officer. How much? CJ, 2-1 po. Noong nag-umpisa po kaming mag-ipon ng mga dollars namin, 2-1 po palang ang exchange rate. The presiding officer, when was that, Mr. Chief Justice? Chief Justice, mga late 60s po. Dahil ako po ay nagsimulang magtrabaho 1968. Ngayon po ay halos 45-1 na ang exchange rate kung natatandaan po ninyo. The presiding officer, are you sure that late 60s or early 60s? Sagot po ni Chief Justice, late 60s. The presiding officer, that is after 1965? Opo. Alam po ni Presidente Enrile kung ano ang palitan ng dolyar noong mga panahon na yon. Dahil siya po ay Undersecretary of Finance noong 1966 hanggang 1968. Naging Customs Commissioner po siya at Insurance Commissioner. At pagkatapos po ay naging Secretary of Justice. Totoo ba yung paliwanag ni Chief Justice? Chief Justice Corona graduated from the Ateneo de Manila University in 1970 and at its law school in 1974. I know because he was 1 year ahead of me both in the College of Arts and Sciences as well as in the College of Law. Thus, he graduated in high school in 1966 and in elementary in 1962. Noong 1962 po, ang palitan po ng dolyar sa piso ay 3 pesos, yan po. Yung isang dollar, 3 pesos and 68 centavos po. The exchange rate, if we are to believe Chief Justice Corona that he started saving US dollars when the rate was 2-1, such could have only been between the years 1948 to 1959. He wants us to believe that when he was in grade 4 in 1959, he was such a visionary that he already started buying dollars. The exchange rate in 1969 when Renato Corona was in fourth year college was 3 pesos and 90 centavos to the US dollar. Maliwanag po na palusot at pagsisinungaling sa Senado at sa buong mundo. Pangatlong palusot. Last Friday, when CJ Corona was asked by Senator Cayetano how much money he had in the banks, he admitted of having, at the very least, 2,400,000 pesos, dollars, and 80 million pesos. Chief Justice Corona once asked to believe that he did not declare this in his SALN because of Republic Act 6426 as advanced by my esteemed colleague. But Republic Act 6426 took effect in April 4, 1972, or almost 15 years before the 1987 Constitution mandated such filing of SALNs. It was only in the dito lamang po sa 1987 Constitution. Wala po sa 1935, wala po sa 1973 Constitution yung kautusan ng saligang batas na tayo po ay magdeklara ng ating assets and liabilities. Kaya nga po, pursuant to Section 17, Article of the Constitution, Republic Act 6713, otherwise known as the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, was enacted into law in February 20, 1989. It provides for the following. Ito po ang sinasabi ng batas. Statements and disclosure. The 2 documents shall contain information on the following. Letter C. Nakalagay po dito. Kung ano dapat ilahad po natin doon. All other assets such as investments, cash on hand, or in banks, stocks, bonds, and the like. Very clear po. Dito sa batas na nagpapatupad sa Konstitusyon na sa ating deklarasyon po, maski pera po sa baol o sa bangko, kailangan ideklara po natin. Nasabi po nung kabila na yung kanilang witness o yung kanilang authority na hindi naman po hinarap sa atin dito, wala pa siyang nakitang SALN na may nakadeklara na dollar. Hindi naman po kasi kailangan sabihin mo dollar, pwede mo na i-convert Halimbawa po, kung ang cash on hand mo is may $100,000 ka, hindi pwede mo pong ilagay na 4.5 million kung yun ang palitan. You don't have to say it is in dollars. Kaya lang po, si Chief Justice,
nagpapalusot po sa 6426 na sinabi ko na nga po, 15 years pa po na pasa yung batas na yon. Napakaliwanag po ng ating batas. Tignan po ninyo sa ating SAL-Inform. Ito ang pinirmahan po ni Chief Justice sa kanyang SAL-Inform. Kung pwedeng ipakita po dyan. I hereby certify to the best of my knowledge and information that these are the true statements of my assets, liabilities, net worth, business interest, and financial connections, including those of my spouse and unmarried children below 18 years of age, as required by and in accordance with Republic Act 6713. Ayan po. Nakapirma po siya. At nakalagay po doon, no? Sa unang paragraph, required by and in accordance with Republic Act 6713. At ang requirement nga ng 6713, maski na anong pera mo, maski nakatako, i-declare mo dahil hindi. Kaya po, maski naman po yung peso, may secrecy rin po naman yan. There is also secrecy in peso deposits, but you also have to